Sa Proverbs 17:17, a friend love it at all times and stick it closer than a brother. Siya ang higala din, maayo kang higala nga walay pagluban, mahigugma ka natong tanan nga sobra pa sa igsoon. Kalindot mga igsoon, matapagtong kita higala kasama kang Jesus Christ. So, dapat ang tao maminaw, na siya yun. Ang nakikita mo na sa kanta na ito, kanina, what a friend we have in Jesus. So, doon ay karantahon nga, no one ever cared for me like Jesus. He's a friend, faithful and true. Panahon sa atong kasukanan, panahon sa atong pangyahangan, dili yun siya magtalikod ka na to. Panahon sa atong balatian, naasa ka tungay. Tulog kay higala siya na din gusto na matabang kanunay sa atong panginahangan. So, nito kayo mga igsoon. No one ever cared for me like Jesus. He is forever friend, faithful, and true. Time to join us to worship God. Salamat tayo na naamo dinhi sa patiguban kanamo aron sa pagsimba sa atong buhi. Okay, welcome ka na. Okay, and then this time yan ata sa Paminaw sa pulong sa Ginoo. Ato makita dinhi sa Revelation. Shall we stand please? Ang ipagtahod sa pulong sa Ginoo. Atong pamalandungan, Revelation 22 verse 17. Atong pagbasa naman ang pulong sa Diyos. And the Spirit and the bride say, come, and let him that heareth say, come, and let him that is fierce come, and whosoever will, let him take the water of life freely. May God add more blessings upon the reading of His holy word. And this time, let us bow our head for a prayer. Ang putag ng hanay ng Diyos, salamat kayo sa panahon ngayon mo na sa pihata ka na mo. Din kami Ginoo makapamadagdong sa imuhan mga pulong. O Diyos, tagay kami sa kaalam, o gihay kami pinagi sa kahong sa Balang Espiritu Santo, ilabi na sa imong nalagat, o pakitsurki sa matang sa kanang. Talay kong Ginoo sa walay katapusan, sa matang sa pangalan ni Jesus Christ, ng atong Diyos o maluluwas. Amen. Magalingkod tatalihog, visited place, and this time, atong pagnoon, ang mensahe nga naguluhan, Jesus public invitation today. So mo kini ang pag-awhag o pagtawag sa atong Ginoong Kristo sa publiko sa atong panahon karon. Ilabi na nga ang pangitabo sa kalibutan dili na kay normal, gira diri, gira dito, linog diri, baha dito, baha diri. So dili na kayo normal ang sitwasyon o dagan sa atong panahon. So, ang mga prophecy sa Biblia, nangahitabo na, so sakit dito, sahay, di na nato masaptan. So, it's time that people must listen to the invitation of God. So, the word invitation, mao kini ang gitawag nato, offer to anyone or anybody to do something. In other words, it is written request or spoken request to anyone or anybody for something or to do something. So mo na pinakanindot. So hinumduman nato nga ang atong Ginoong Kristo mismo ang nagaimbita. O siya gyud mismo ang nag-awhag sa mga tao nga moduol ngadto kaniya. So mga igsoon ng mga hinigugma, Jesus Christ wanted to everyone that He will be His praise. Gusto sa Ginoo nga masayod ang publiko nga siya ang pinakanindot nga higala. O higala nga wala na'y makasama kaniya. Gani ingon siya sa
John 15, 13 to 15. Sa greater love hath no man that he laid down his life for his friends. So siya ang higala nga din mitahan siyang kinabuhi sa iyang sa mga katawhan. So gusto ta nga makabaton o higala nga pinaka-espesyal nga higala nga wa na gyoy makatandi si Jesus Christ. Mao na siya mismo ang nag-imbita. Ingon siya, ye are my friends. If you do whatsoever I have commanded you. John 15:14. Ako, kamo akong mahimong higala kung buhaton ninyo ang akong ginasulti kaninyo. He's inviting us, yes, to be His friends. Ingon sa Proverbs 17:17, a friend loveth at all times and sticketh closer than a brother. Siya ang higala din, maayo kang higala nga walay paglubad, mahigugma kanatong tanan. Sobra pa sa igsoon. Kalindot mga igsoon, makabaton kita higala kasama kang Jesus Christ. So, dapat ang tao maminaw, nga siya yun. Ang nag-imbita mo na sa kanta na to ganina, what a friend we have in Jesus. So, doon ay kalantahon nga, no one ever cared for me like Jesus. He's a friend, faithful and true. Panahon sa atong kasubanan, panahon sa atong panginahanglan, dili yun siya mutalikod kanato, panahon sa atong balatian, naa siya kanunay. Tungod kay higala siya, nga diin gusto nga motabang kanunay sa atong panginahanglan. So nindot kay mga igsoon, no one ever cared for me like Jesus. He is forever friend, faithful and true. So nindot kay mga igsoon, no, siya mismo ang nag-imbita. O matod pa niya, kamo gikapoy, kamo giuhaw, kamo dunay kabukaton, kamo dunay mga problema. And then labaw sa tanan, gusto niya na makabatong kagrelasyon sa iya. Ingon siya, yes, take the water of life freely. Kuhaa ang tubig sa kinabuhi nga libre nga walay bayad. So nindot kay mga igsoon. Dili kaduhang taga na to pagtagad, no? Ing matang nga kabutagon, ang tawag sa ato Ginoo nga siya ato mahimong higala. Gusto niya mahigala nga to siya. Ikaduha, only trust Him. O nang ginakanta na to ganina sa atong malawiton. Only trust Him. Only trust Him. Only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. Ikaw mga igsoon, kung musalig ka kang Kristo Jesus, andam siya sa pagluwas kanino. Dili kanya talikdan, dili kanya pakyason, panahon sa atong panginahanglan. Dili nato hulaton, nga anha ka na mutawag sa Ginoo, nga nagtinga-tinga ka na. Dili nato hulaton, nga naa ka na sa makuyaw na kahimtang, bago pa ka mutawag sa Ginoo. Ingon sa Ginoo sa Isaiah 55 verse 7, nga dool ka mo kanako, tawag ka mo kanako, samtang hikaplagan pa ko ninyo. So, mo na'y panahon nga dili pa ulahi. Yes, while God is inviting every one of us, it's not too late nga moduol ka kaniya, moduol ka kaniya. Siya ang nagatawag. And He is willing to save each one of us. He is willing to help each one of us. Panahon sa atong pagtawag o pagduol na ito kanipagdamot kaniya. So, only trust Him. Monto pa sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thy heart and with all thy mind and with all thy strength. Yes, saligan na yun nato siya. Sa Psalms 37 verse 3, if we trust in the Lord, He will give us relax. Kung masalig ta sa Ginoo, natay relax natin, peace of mind. Because He is in control of everything. He is all-powerful God. He is all-knowing God. He is all-omnipresent God. Kanunay siya, nagauban ka na ito, bisan asa ta. He is always watching us. He is always with us. And He is always
helping us, never leave us nor forsake us. Mali kang hindot mga igsoon kung doon na tayo pagsali sa atong gamhanan nga Dios. Panahon nga naa sa dinhi, yes, gibalod ang iyang mga tinunaan. Gibalod ang iyang mga tinunaan o natulog siya. Oh, ayon siya, Master! Grabe, kakusog sa balod, kakusog sa hangin, mga matay na may ipukaw niya. O gitong panahon na, iyang gibadlong ang hangin, gibadlong ang balod. Nalinaw dadayon ang dagat, nawala dahil ang bagyo. O giingnan niya mga tinunan, where is the trust? Asa man o hain man ang inyong pagsalig. So sahay sa atong pagpangalagad sa Ginoo, doon ay mga bagyo, doon ay mga balod, doon ay mga trials. O usahay pinakabugat pagyod kay usahay within the family pagyod, pamilya pagyod usahay ang makadiscourage sa tuwa. Kasi kauban pa na ito sa simbahan, mo discourage sa ato. So mga and so on. If we trust Jesus, musalig ta kang Kristos, everything is in control. He is everything. Mo na ingon si Pope Paul, my grace is sufficient for you. Ingon ang atong Ginoo. So kay Pablo, isang akong grasya, igo na sa tanan niyong Panginoon. So busa mga igsoon, only trust Him. Salig lang yun. Salig lang yun ta. Muna sa kanta o sa mensahe sa kanta, "Tis so sweet to trust in Jesus." Kanindot sa usa ka tawo nga dunay pagsalig kang Kristo. Usahay, doon ay mga kalisod, doon ay mga kabalakan, doon ay mga trials, pero wala lang tungkol kay nakanunay kang atong Diyos. Then, ikatulong utang mga igsoon. Yes. Softly and tenderly, Jesus is calling. Nasa kanta na to, o sa himna na to. Kanunay siya nagatawag, ni bisan kinsa. Ingon siya sa Matthew 11:28, "Duol kamo kanako, kamo gikapuyan, gibugatan, kay papahulay." Yes, nasa iya kung gusto kag-relax, nalang kang Jesus Christ. Kaya uban ang ilang kapahulayan, ang ilang posisyon, ang ilang wakta, ang adlaw sa baniha. No. Only Jesus Christ is ours. Siya lang ang atong kapahulayan. Nakaniya ang tanan, nakaniya ang sulpat sa tanan. Muna siya nga, "Come!" Sa Isaiah 1:18, "Come, let us reason together. Though your sin be as scarlet, I will make it as white as snow." Sa doon ka mo kanako, bisan pa ang inyong sala, grabe ka itom, grabe ka pula. Doon mo na ako ka na pagkaputin. Wow, kanino mga igsoon. Muna nga katawag siya ka na to, "Softly and tenderly, Jesus is calling." Tawag siya. He is inviting anyone. We're not talking about religion, kung sa bang religion mo. We are talking about the relationship with Christ. Siya ang pinakanindot na atong batunan na makabaton kita relasyon kaniya. Yes, inviting. Katawag siya ka na to. Siya, "Doon kamo. Nako, kamo ikapuyan, ibukatan. Kay papahulayon ko kamo." 1 Peter 5:7, "Casting all your care upon Him, for He is willing to care for you." Pangigsoon, Psalms 46:1, "God is our refuge and strength, and very present help in time of need." Siya ang atong madali. Katabang panahon sa atong Panginoon. Kasolbaran sa talan. Panahon sa atong financial problems, we need financial problems ay kulangon kita sa atong panalaki. Labi na kinahanglan kita sa church building, church property, sakyanan para magamit sa ministry. Everything is in the hands of God. Yes, it is God's desire, God's plan to each one of us that we will succeed. Yes, Jeremiah 29:11, "I have a plan for you, a plan of success." Imutang lang, let us follow God's system is to listen His words. Aminaw lang ta siya po to keep His words in our hands. Yes, we need to bear in mind His invitation na siya ang sulbat sa tanan natong Panginoon. Okay, this time, mga igsoon, dalago ng Diyos sa mensahe nga atong napamalandungan, dili nato kalimtan ng Ginoo, siya ang tubag sa tanan natong Panginoon. Nakatawag siya,
O libre ang tanan gusto niya mahimo ka tanan yan higala siya atong mahimong higala. Gusto niya mangingsoon nga mosalig danta sa iya ha. O gusto niya, nga mutugyan ka kaniya sa tanan. Mo na iyang imbitasyon nga sa to. So ang Dios magapanalangin kanatong tanan.